lahat sa bawat isa. And thank you po sa lahat ng patuloy na pinipili na magkaroon ng oras para matuto ng salita ng Panginoon, mag-aral at may pusong handang magbago para sa kapapurihan ng Panginoon. And welcome po to our Sunday service dito po sa Bahay Sambahan and sa Facebook po and Zoom. Welcome everyone. And ngayon po ay pagpapatuloy po ang sinimula ni Pastora Grace na topic kung saan tayo po ay nagsimula sa Book of Proverbs last week. And today po, ang aking ituturo ay simula Proverbs chapter 6 through 15. So, ibibigay ko po yung mga bagay na itinuro din sa akin ng Panginoon dahil doon ko lamang po maibibigay sa inyo or maihahayag po kung ano po ang ginawa sa akin ng Panginoon kung hindi ko po iyon natutunan mula sa Kanya. So hayaan po natin na tayo ay maging handa at ang ating puso ay hayaan natin na maging humble before the Lord. And yung isip din po natin, hayaan natin na maging maaliwalas. Hayaan natin na ang lahat ng ating iniisip ngayon, dinaramdam ngayon, dinadala ngayon, ibigay natin sa Panginoon ang sa ganon ang oras na ito ay para lamang sa Kanya. So, the Book of Proverbs, alam naman po natin na ang Book of Proverbs ay isa po itong book of wisdom na nanggagaling or nanggaling sa Panginoon. Alam po natin na puno ang Proverbs ng practical instruction patungkol sa buhay natin, kung paano natin maididil yung buhay natin bilang isang Kristiyano at paano rin tayo mabubuhay dito sa mundong ito na ang makasama natin ay mga non-believers. So, ang wisdom po natin, ito po yung mga bagay na natututunan po natin through our experiences. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nakagawa ng mga kasalanan. But ang wisdom po na binibigay ng Panginoon ay once po na magkamali tayo, nandun po dapat yung puso na handa tayong magbago. Handa nating baguhin yun dahil alam natin na yung kasalanan na yun natin ay hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. So ang wisdom na po na yun ay dapat once we commit a mistake, we move on, we repent from the Lord, and then we make sure na hindi na po natin gagawin yun. Kasi every time we commit the same mistake again, over and over again, ibig sabihin wala po tayong wisdom na nakukuha sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi po tayo natuto sa kapalpakan or sa mali na nagawa natin. And we always we always take na meron namang grasya ang Panginoon. Yes, the grace of God always abounds in us. Pero paano po natin ginagamit yung grasya ng Panginoon para tayo ay magpatuloy sa ating buhay? Hindi po ito gawin nating lisensya para every time we commit a mistakes, ay nandiyan naman yung habag at biyaya ng Panginoon. Pero tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin, i-account po natin ito sa Panginoon. Kaya naman po, sabi sa Proverbs 6:6-8, lazy people should learn a lesson from the way ants live. They have no leader, chief, or ruler, but they store up their food during the summer, getting ready for winter. So sabi dito, sabi sa Book of Proverbs, ang wisdom po natin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Panginoon na mamuhay tayo katulad ng pamumuhay ng isang langgam. Paano po ba mamuhay ang isang langgam? Alam naman po natin na ang langgam ay isang masipag na nilikha ng Panginoon. Wala sa katangian ng langgam ang pangiging tamad. Dahil ang laziness leads to poverty. So in our spiritual life and in our life here on earth, kapag tamad po tayo, saan po patungo yung buhay natin? Kapag kinakatamaran po natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin, saan po natin nakikita yung sarili natin? Saan po natin inilalagay yung sarili natin every time na kinakatamaran natin gumawa ng gawaing bahay, kinakatamaran nating magtrabaho, nandiyan na yung trabaho, kinakatamaran pa natin. Kinakatamaran natin na maging isang responsableng anak ng Diyos. Kinakatamaran natin na magbasa ng salita ng Panginoon.
Sometimes po, we are lazy sa pagbabasa ng salita ng Panginoon kasi mas madaling gawin yung mga bagay sa mundo. Meron nga po ako nabasa ang sabi, bakit yung mga tao mas madali pang, kapag nagsuscroll po tayo sa social media, di mo namamalayan yung oras po, no? Lumilipas lang ng lumilipas. Sabi kasi, yung pagbabasa kasi ng salita ng Panginoon, pagbabasa ng Bible, pag sasaliksik natin ng Bible, it takes our time. It takes our discipline, yung focus natin. Pero pag nasa social media lang po tayo, ang gumagana lang is yung mata at yung kamay. Tuloy-tuloy ka lang, scroll ka lang hanggang maubos yung oras mo. And dahil kinakatamaran po natin na mag-invest ng oras natin. And we should live like ants na kahit sa araw-araw, lagi silang nagpe-prepare para sa kanila. Sabi nga dyan, they have no leader, chief, or ruler, but they store up their food during the summer. How do we store up the Word of God in our lives para pag kailangan natin, when struggles of life comes, ano po yung nakaimbak sa puso, sa espiritu po natin? Did we store up enough Word of God na para meron tayong makakain, meron tayong maiinom, na kapag tayo ay nadadry up, kapag tayo ay nauubusan na ng hope, saan po tayo humuhugot? We should live the way like ants live. They always prepare for their future. And we always have to prepare din po as believers, as children of God. We should always prepare. Sabi nga, di ba po sa salita ng just in and out of season, we have to prepare. We have to prepare ourselves na kapag may kailangan na wisdom mula sa iyo, yung katrabaho mo, kaibigan mo, magulang mo, kaibigan mo, pamangkin mo, we can always give something sa kanila na kahit alam mo na hindi mo pa na-experience nun, may wisdom ang Panginoon para ikaw ay maging isang biyaya sa kanila. So dapat ganun din po tayo. We should be diligent sa pagsasaliksik sa salita ng Panginoon. We should always be diligent as well sa kung anong meron tayo. And dito po tayo ngayon sa verses 16 to 19. There are 6 things which the Lord hates. Yes, 7 which are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and one who spreads strife among others. I hope po na sa lahat ng nabanggit ko, sana po wala tayo dito dahil ang sabi sa salita ng Panginoon, ito yung kinamumuhian ng Panginoon. Una, haughty eyes. Ano nga ba yung pag meron tayong haughty eyes? Ibig sabihin, meron po tayong pride. Na dapat po, instead of pride, we have our humility sa buhay natin. Sometimes po, we are becoming too judging sa mga kasamahan po natin, kapwa Kristiyano natin, or kahit sa mga kasamahan po natin na kapag nagsastruggle sila, hinuhusgahan na natin na kasi hindi yan matuwid sa buhay sa Panginoon. Kasi binagawang kasalanan yan. Hindi kasi maganda yung buhay niya. But whenever you judge other people sa kung ano mang struggle na kinakaharap nila, have you thought of yourself din na dumaan ka rin sa ganyan? Naramdaman mo rin ba na meron sa'yong nanguhusga dahil sa nararanasan mo ngayon? And don't forget po na tayo mga Kristiyano, nalalampasan po natin yung mga pagsubok natin. Nagiging matagumpay po tayo dahil meron po tayong banal na espiritu sa buhay natin na siyang tumutulong, na siyang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay patuloy na makipaglaban sa buhay. Dahil na kung wala ang lakas ng Panginoon at wala ang guidance ng banal na espiritu, wala rin tayong pagkakaiba sa mga tao na hindi nakakaalam or walang totoong relasyon sa Panginoon. And instead of judging those people, why don't you become a blessing? And why don't you help those people to see the light na meron ng Panginoon? Instead of judging and mocking them, bakit extend natin na lang ang ating mga kamay, ang ating sarili na maging isang pagpapala sa kanila? Because ang sabi ng Panginoon, He hates haughty
eyes. When you think that you are superior above others, ay mali na po iyon. Dahil tayo ay pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Ikaw man ay kabisado mo 100 verses sa Bible at yung kasamahan mo o yung kakilala mo ay may kabisado lamang na 2 verses, hindi po yun nagmamatter. But ang nagmamatter sa Panginoon is yung puso natin and how we become humble every time we have a victory sa buhay natin. Next, second, He hates those who lie. Alam naman po natin na ayaw po ng Panginoon ng mga taong nagsisinungaling kasi dapat po whenever we read, whenever we study the Word of God, it sanctifies us. Nababago po tayo araw-araw. And alam naman po natin na walang maidudulot na maganda ang pagsisinungaling. Next, God hates violence and murder. So, alam ko naman po na wala naman po sa ating murderer physically, but in our minds, sometimes we murder people na nagagalit tayo. Naalala niyo po yung sabi ni Pastor Grace na hindi man tayo nagmamurder in our own hands physically, pero sa isip natin, gutay-gutay na yung mga taong kinamumuhian natin. Gutay-gutay na yung mga tao na kinaiinisan natin. But I hope and I pray po na hindi po tayo nagkakos ng any violence sa bahay natin o kahit sa sarili man natin. Next, a heart that is constantly trying to craft evil ideas. May mga tao po na tuso. Pag sinabi nating tuso, they will do everything to accomplish yung gusto nila kahit sa masamang paraan. They always trick other person. Yung mga swindlers, yung mga gumagawa ng fraud, ayaw po doon ng Panginoon kasi nanlalamang po tayo. Huwag po tayong manlamang sa kapwa. We must live square and fair sa buhay natin. Kung ano ang nararapat na ibigay, kung ano yung nararapat na dapat ibigay mo, ibigay mo. Huwag po tayong manlalamang. At hindi po maganda na nanlalamang po tayo sa ating kapwa. Next, God despises feet that run rapidly to evil. Yung mga bagay na alam mo na masama na yung kakahantungan, doon ka pa rin papunta. Hindi yun pleasing sa Panginoon. Nasaan ang wisdom mo na nakikita mo na yung bagay na to will cause harm to you or to your family, and then pipiliin mo pa rin. Nasaan po ang wisdom natin dito? When we see that things are coming papunta na sa kapahamakan ng sarili mo at ng pamilya mo or ng mga tao sa paligid mo, stop doing that. Huwag na po nating hayaan pa na mag-cause pa yon ng masama sa buhay natin. And last one, God hates those who create enmity, strife, anger, or envy and bitterness sa loob ng bahay. Dapat po bilang isang Kristiyano, tayo po ay mga peacemakers. Dapat po sa loob ng isang bahay, kung tayo po ay namumuhay ayon sa kaparaanan ng Panginoon, kung ang lahat nag-aaway-away, dapat po tayo ay nagiging source ng unity, tayo ay nagiging source ng love, tayo ay nagiging source ng peace sa bahay natin. Sino po ang gustong umuwi ng bahay na laging magulo, laging maingay? Di ba po, mas masarap kapag umuwi sa bahay na payapa ang lahat, punong-puno ng pagmamahalan. So those are the things that God hates. And sasabi nga po sa verses 23, for the commandment is a lamp and the teaching is light, and reproofs for discipline are the way of life. To keep you from evil woman, from the smooth tongue of adulterers, do not desire her beauty in your heart, nor let her capture you with her eyelids. For an account of a harlot one is reduced a loaf of bread, and adulterous hands for the precious life. So, yung pagtuturo po ng salita ng Panginoon is a life for us. Alam naman po natin na it is a lamp. Nagbibigay po ito ng direksyon, ng liwanag sa buhay natin. And dapat po sa buhay natin, kung nararanasan po natin yung kaliwanagan, extend po yung liwanag na meron tayo sa pamilya natin because alam ko po na hindi lahat ng nandito po ngayon ay Kristiyano na ang pamilya. Hindi lahat ng pamilya natin ay nakakakilala na sa Panginoon or meron ng totoong relasyon sa Panginoon. Let the light that we are having, let's shed them
to them as well. Nang sa ganon, ang ating pamilya ay lahat makakakilala sa ating Panginoon. Sabi nga dyan, God's word is for teaching, training, and correction so that we will be made complete and mature and able to know the will of God. So kung hindi po natin pinapag-aralan ang salita ng Panginoon, saan po natin kukunin yung mga salita or yung wisdom or yung knowledge and understanding na kailangan natin sa buhay natin para tayo ay patuloy na mamuhay ayon sa kaparaanan ng Panginoon. So, kailangan po na tayo, especially sa mga kabataan ngayon, the scripture is very clear that young men do not destroy your lives by committing adultery. Grabe po ang influence ng social media sa murang bata ng mga kabataan ngayon as early as elementary. Meron na po silang mga relationships and meron naman na po, yung mga married naman na po ngayon, ay hindi po nagiging loyal sa mga asawa nila. I hope po na tayong mga Kristiyano, wag po tayong makisama or makiayon sa ganoong sirkulasyon ng mundo. Dahil kung ano po ang nakikita ng mga kabataan sa mga magulang nila, sa kapaligiran nila, they think that it's just a normal scheme na ng buhay. They think na normal lang naman pala na may asawa na yung kapitbahay namin and then may kinikita pa siya na iba. So dapat po, we should be a good example to the young people kasi sila po ang generation natin. So let's go sa Proverbs 7. Sabi dyan, my son, keep my words and treasure my commandments within you. Sabi, keep my words and treasure my commandments within you. Kapag ang Bible po ay paulit-ulit na sinasabi ang isang scripture, dahil ito po ay sobrang mahalaga. Patuloy po ditong ini-impound ni King Solomon na siyang sumulat ng Proverbs na dapat mahalin po natin yung wisdom ng Panginoon, na dapat kung yun po dapat ang tinatangi natin. Tinatangi sa buhay natin na when you make a decision para sa buhay mo, ask God for wisdom dahil ang mundo, lahat i-offer sa iyo ay maganda. Lahat open door opportunity. But it takes the wisdom of God to choose kung nasaan ang Panginoon doon sa decision na yon. I always keep in mind yung lagi sinasabi ni Pastor Grace na we Christians, we the followers of God, dapat hindi na tayo dun lagi sa choice na good and evil, but we should always be sa choice ng God and evil. Dahil ang good ngayon sa pamantayan ng mundo ay hindi ka nakakasakit sa kapwa mo, that's enough. Kung wala kang naapektuhan sa kapwa mo, okay lang yun. But tandaan po natin na ang mundo at si Satan, lagi niyang ibibigay ang magandang bagay sa harapan mo para piliin yon. But the wisdom of God will always lead you to the truth of it and will always take you kung saan naroon ang Panginoon at kung saan mas lalago ka pa. So, yun po ang Proverbs 7. Let's go to Proverbs 8. Ang sabi dyan ni Solomon, listen, for I will speak noble things, and the opening of my lips will reveal right things. For my mouth will utter truth, and wickedness is an abomination to my lips. Ang Panginoon po, sa buhay natin, we will say na, hindi ko pa kasi na-experience yon kaya hindi ko alam. Or we play safe na, I can't be blamed sa nangyari kasi hindi ko naman alam. But even if you don't experience it yet, when you ask for wisdom, alam mo ang gagawin mo and hindi excuse na hindi mo alam ang gagawin mo. Bilang isang anak ng Diyos, once you are in a situation that you have to decide on something, you will know because ang sabi nga dyan, God wants the naive or yung mga tao na walang wisdom na matuto, magkaroon ng understanding. He wants fools to become wise. Sa Bible po, ang sinasabing mga fools ay yung mga taong walang wisdom, yung mga taong hindi nakikinig sa Panginoon. Do you consider yourself wise or we are still fool sa buhay natin?
When we are wise, we are taking the wisdom only coming from the Lord, only coming from the leaders na alam natin na ang gusto lamang sa buhay natin ay makamit natin yung kaparaanan ng Panginoon, ng mga leaders natin na ang gusto lamang ay patuloy tayong mabago ayon sa kaparaanan ng Panginoon, to be Christ-like sa buhay natin. Do you see your leaders po ba sa family nyo, mga magulang, sa school, sa work nyo? How do you see your leaders po? Do you get wisdom from your leaders? One thing that we know is that you take wisdom only to those people na kilala ang Panginoon, may totoong relasyon sa Panginoon at higit sa lahat, nakakarinig sa salita ng Panginoon. And that is a wisdom as well because God put a leader sa church natin or sa family natin dahil alam ng Panginoon na we also need someone wiser than us. Don't think of yourself that you are too wise enough not to hear or to listen sa leader mo or sa family mo, sa magulang mo or sa tatay mo. Ako po kahit ganito na po ako katanda, kahit ganito na po ako, I always respect kung ano po yung sinasabi ng magulang ko. Kapag sinabi ng magulang ko, especially ng nanay ko na hindi ito maganda or hindi yun magandang kakalabasan, sometimes I will take it hard pero when I come to the Lord and He will let me realize na may point ang nanay mo. Kaya nga siya nanay mo eh. Kasi magulang siya. Magulang mo siya. So, yun po. So, God wants the fool to have understanding and to become wise. Kung alam lamang po ng mga tao kung paano humingi ng wisdom sa Panginoon. Pag ang wisdom po kasi natin ay nanggagaling lamang sa atin, we think na okay na yon. We think na it's a good decision dahil ito alam ko. Pero it's much more higher kapag kinuha natin yung wisdom ng Panginoon. A person who starts with nothing but follows wisdom has a better chance of becoming successful than a foolish person who stumbles into wealth. Di ba po may mga tao na gusto yung instant yaman, yung instant may cash agad, yung mabilisan po. Sometimes po they don't have wisdom how to deal with that or how to manage yung finances nila, yung resources nila. And at the end of the day, hindi nila namamalayan, paunti-unti nang nauubos kung ano yung meron sa kanila. Mabilis nilang nakuha yung wealth, yung kayamanan nila, and mabilis din pong babagsak. Because if you are not leading your life or your family sa wisdom ng Panginoon, kung paano mo ito i-manage, everything that you get na mabilisan, mabilis din po yung mawawala sa buhay natin. Sabi nga po dyan sa verses 17 to 18, I love those who love me. Sabi ng Panginoon, mahal ko yung mga taong mahal ako, and those who diligently seek me will find me. So yung mga tao po na lacks wisdom, ang sabi ng Panginoon, kapag nangihingi ka sa akin, anak, hindi naman kita tatanggihan para ibigay ko yung tamang decision mo. If you're going to work here or you're going to reside, magbi-business ka ba? Are you going to start a relationship? Maging ibang bansa ka ba? Kapag hiningi po natin yung wisdom sa Panginoon, ibibigay niya po iyon dahil gusto niya, ang mga anak niya ay namumuhay sa wisdom niya. Riches and honor are with me, enduring wealth and righteousness. My fruit is better than gold, even pure gold, and my yield better than choicest silver. So sinasabi po dito na lahat man ng kayamanan ng mundo, gano'n man kalaki yung sahod mo sa trabaho mo ngayon, kung nagdesisyon ka na wala ang wisdom ng Panginoon, unti-unti you will dry up. Unti-unti mararamdaman mo na nag-burn out ka na naman and gusto mo na naman ng panibagong adventure, na gusto mo na naman ng ibang pagkakaabalahan mo because you didn't take the wisdom of God. And kahit napaka-obvious na gustong piliin ng Panginoon, anak, ito yung piliin mo, mas gusto mo pa rin na piliin yung decision mo sa buhay. Kaya we cannot blame God if we do foolish things. Sometimes, yung our own doings po natin, kapag nahihirapan na tayo, nagkakamali na tayo, sinisisi natin ang Panginoon. But ask yourself, did you ask the guidance of God before you decide
na patunguhan yung decision mo na yan? Have you asked God bago mo i-blame ang Panginoon? And why do we blame God if sa una pa lang, hindi mo naman in-acknowledge ng Panginoon na yun ang gagawin mo? Hindi mo siya sinama sa plano mo. At kapag nahirapan ka na, saka ka na naman lalapit sa Panginoon. Saka na naman tayo iiyak sa Panginoon. And ito po yung mga bagay na laging nakakalimutan natin mga Kristiyano na when we follow God, when we become disciple of God, God doesn't promise na yung faith natin ay magbibigay ng kayamanan sa atin. Hindi niya pinramis na mabibigyan kita ng magandang buhay, magarang buhay. But yun ang gusto ng Panginoon. But it doesn't guarantee na yung faith natin will always go according to that. Kasi di ba nga po meron tayong yung prosperity gospel. Dapat po yung faith po natin, huwag po nating iaasa na dahil meron akong pananampalataya sa Panginoon, lahat ng pangarap ko ibibigay niya. Lahat ng gusto ko ibibigay niya. Hindi po. Wise choices and hard work is far more likely to lead us sa financial well-being na meron tayo. Dahil yung pananampalataya po natin at ang wisdom po natin na ina-apply natin sa buhay natin ay mas maganda pa kesa sa mga bagay na i-offer ng mundo. Marami po ng mga multi-billionaire na mga tao na kapag umuwi sila ng bahay, they think of themselves na they feel alone, they feel lonely, na bakit kahit sa sobrang yaman ko na sa buhay ko, why there's still a void in my heart? And that comes because some of them or most of those people reach wealth sa buhay nila, reach success sa buhay nila. They did acknowledge God sa buhay nila. But we Christians, we believers na kahit tayo ay nasa minority group, namumuhay tayo, kumakain 3 beses sa isang araw, napupunuan ng Panginoon yung pangangailangan natin, nakakapag-aral mga anak natin, may trabaho ang mga anak nyo po, may trabaho yung asawa nyo, and then tayo po ay merong bubong na inuuwian, and that's more important po sa buhay natin. Wisdom does not guarantee riches, but it does bring with godliness and joy. So, ang wisdom po, once we decide and once we take the wisdom of God, it should bring joy sa buhay natin. Na minsan po, di ba, napapansin nyo na when we decide sa buhay natin, kahit nag-decide ka na walang peace, walang joy, ibig sabihin po, that decision, wala doon ng Panginoon. Sa decision mo sa buhay mo na yon, hindi umoo si Lord. One time po, meron pang desisyonan sa buhay ko. And lagi, hindi wala pong peace sa buhay. Parang lagi po akong merong dalahin, alalahanin. And that leads me na hindi yon kalooban ng Panginoon. Na kahit nakikita ko maganda yung patutunguhan, na kahit, ay, ito na yon. Yung akala mong ito na yon, hindi pa pala. But because at the end of the day, sa pagtulog mo, laging merong bakit or what if. Yung hindi ka panatag sa desisyon na ginawa mo. Because wise decision or when you make a decision and when you take the wisdom of God, there is joy and gladness sa buhay natin. So, kaya naman po hayaan natin na tayo ay patuloy na mamuhay sa kaparaanan ng Panginoon. Let's go po sa Proverbs 9. Sa Proverbs 9 po ay hina-highlights niya yung distinction between godly wisdom and worldly foolishness. Godly wisdom po, ibig sabihin po, tayo po ay nagdidesisyon sa buhay natin. Tayo po ay nakikisama sa mga tao ayon sa wisdom ng Panginoon, hindi sa foolishness ng mundo. Dahil the world will always offer you na doon ka sa masaya, doon ka sa magaan na buhay, doon ka sa mas madaling gawing mga bagay, mas mabilis yumaman, mas magkaroon ng mabilis na relationship, mas madaling bagay na gawin sa buhay natin. Lagi po yan ang i-offer ng mundo. But sabi diyan,
Let's learn the godly wisdom na meron dapat tayo. Sabi nga po sa Proverbs 9, wisdom has built her house. She has thrown out her 7 pillars. She has prepared her food. She has mixed her wine. She has also set her table. Whoever is naive, let him turn in here. To him who lacks understanding, she says, come, eat my food and drink of the wine I have mixed. Dito po sa Proverbs, ang wisdom ay isang personification ng isang babae. Ang wisdom ay she. Sabi nga po sa ibang mga pag-aaral, ang tawag sa kanya ay Lady Wisdom. So sabi po dito sa Proverbs 9, ang wisdom po ay hindi po nabibili. Hindi po natin nabibili ang wisdom because we have wisdom through the Word of God and through the revelation of God and through the experiences and struggles of life which God helped us to overcome. And that's where we gain our wisdom. Ang wisdom po, si Lady Wisdom po dito sa Proverbs na to, ina-extend niya, sabi niya nga po, wisdom has built her house. Sabi niya, whoever is naive, come eat my food. Katulad po ng Panginoon. Sa araw-araw po ng buhay natin, sa pagising po natin, laging ino-offer ng Panginoon, ito yung wisdom ko para sa pagdesisyon mo sa buhay mo. Ito ang wisdom ko. Ako ang piliin mo. Wisdom extends her offer to all. Sa lahat. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala kasi akong wisdom or hindi ko kasi alam kung paano mag-decide. Kaya hinayaan ko na lang yung ka-team ko. Kaya hinayaan ko na lang yung kapamilya ko na gano'n yung decision. No. If we are studying the Word of God and if we live according to the Word of God, you should know what to take. You should know the decision that you have to make para hindi maisalang-alang yung kapakanan ng mga taong nasa paligid mo. And sabi nga po, meron akong nabasang sabi, bakit yung mga single, mas magaling pa silang mag-advise, wala naman silang experience. Wala naman silang alam kung paano magka-love life. But I believe those people na may wisdom, hindi kahit single ka or kahit meron ka ng ka-relationship, kung ang Panginoon ang hinuhugutan mo sa buhay mo, you can still advise young people because aanhin mo ang experiences mo na nakailang girlfriend, boyfriend ka na and then you jump into another relationship pero wala kang natutunan. But when you sit with the Word of God, alam mo na kahit wala ka pang relationship, boyfriend or girlfriend, alam mo kung ano ang dapat gawin. Na kapag unbeliever ang nanliligaw sa'yo, why would take a chance na hayaan mo pa siyang magligaw sa'yo? Naalala ko when Pastor Grace advised me, ang sabi niya, anong mapapala mo kung ipagpapatuloy mo yun? Oo nga naman. In the first place, para sa job interview, kung sa unang question pa lang, Kristiyano siya, kilala niya ang Panginoon, mahal niya ang Panginoon, sumusunod siya sa Panginoon, kapag ang sagot ay no, unbeliever, sa tingin mo may next question pa? Wala na. And dapat po tayong mga young people, kayong mga young people, kung may nanliligaw man sa inyo or nagpaparamdam man sa inyo, yun nga ang sabi nila, na hindi Kristiyano, do not entertain and do not tell na baka baguhin siya ni Lord. Ay baka madala ko sa church. No, it will never happen because when God decide to give you the right person, unang qualification niya pa lang, this is my man. This is the person that I want you to have. Hindi dapat siya. Sabi niyo naman, wala na tayo. Ginudge na natin yung tao. What if naman? What if naman bigla siyang maging Kristiyano or sabi nga nila ma-convert into Christian? Why would you take that risk? And kung sa akala mo, doon siya papatungo, then let him be. But do not make or have any relationship to that person because that is not wise. And that is the wisdom from God. So, ayun po. Sabi nga po sa verse 7, he who corrects a scoffer gets dishonor for himself, and he who reproves a wicked man gets insult for himself.
Reprove a wise man and he will love you. You give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a righteous man and he will increase his learning. Ang sabi dyan, give instruction to a wise man and he will be wiser. Sino po sa atin ang gusto na maging wiser pa sa buhay natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin? If we want to be wiser, then take the discipline of God, take the guidance of God, because in that way lamang po tayo magiging wise sa buhay natin. Di ba po lagi nating sinasabi na wais ang mga nanay natin? And I believe po talaga, yung mga nanay po natin, they do have wisdom na ibinibigay ng Panginoon na sa una hindi natin maintindihan, but time will come na makikita na lang, ipapakita na lang sa atin ng Panginoon, yan ang sinasabi ng nanay mo. Dahil ang mga magulang po natin, wala silang gusto na mangyari sa buhay natin na masama unless na lamang po, may magulang po talaga na walang pakialam sa mga anak. Dahil ang mga mabuting magulang ay gusto ang mga anak nila na lalo mapalapit sa Panginoon. I remember po, nung bata-bata po kami sa start dito, my mom would always say na, ano mapapala mo sa church? Ano mapapala mo sa ginagawa mo dito? And during that time, I asked myself, bakit nga ba ako nag-invest ng oras ko dito? But I would always pray to God na sabi ko na mabago yung pananaw ng nanay ko. And then, as years went by and dumating na ako sa ganito na edad ko, doon ko nakita na unti-unti, dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, yung nanay ko tanggap na kung ano yung meron ako. Tanggap na yung buhay ko ay patungkol sa Panginoon at hindi ko hinahabol kung madalas po kasi yung comparison sa mga kasamahan natin or sa mga childhood friends or sa mga classmates natin or sa mga kilala natin. And that would always take a toll on me na sabi ko, bakit nga ba? But when we humble ourselves before the Lord, even yung family natin will see the goodness of God and they will not question how you obey God and why you give your time, your effort, your resources, your finances para sa gawain ng Panginoon. And I'm so blessed po na hindi na ako nakakarinig sa magulang ko ng negative things about dito sa mga ginagawa ko sa church. Ang sabi niya nga, buti na lang talaga single ka pa. Dahil kung hindi ka single, hindi mo magagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Hindi mo magagawa ng maayos or may mga bagay ka na ginagawa ngayon na hindi mo magagawa kung nakapag-asawa ka na. And totoo po talaga yun. Totoo po yung sinasabi ng nanay ko. So, ayun po, let's have wisdom in everything we do. Sabi nga dyan, kapag yung yung righteous person, you correct them, they will become wiser and they will love the truth. And they are grateful. How grateful are we kapag tayo po ay napapagalitan o nadidiscipline sa loob ng bahay, sa trabaho, ng Panginoon? How grateful are we to that situation na merong nagko-correct sa atin? Isa sa mga bagay na natutunan ko po sa pamilya natin dito sa CRCMI, kahit maliit man or malaki ang pagdidesisyonan mo sa buhay mo, meron tayong spiritual leaders, meron po tayong Ma'am Grace, meron tayong Pastor Willie, meron po tayong iba't ibang head ng churches po natin. And to the young people who are listening right now, or kahit man po sa mga adult na nakikinig man po, when you ask for wisdom and guidance to our leaders, believe that God used that leader para mas audibly mo siyang marinig. Dahil kung hindi ko po siguro sinunod yung advice, yung guidance ni Ma'am Grace nung panahon na akala ko I'm wise enough to make a decision for myself to have a new career, siguro po mabubuhay po siguro ako. Siguro maganda po yung
yung future, pero hindi ko po masasabi na meron akong peace and joy kahit maganda. Kahit maganda yung kinahantungan ko sa pupuntahan ko. Kasi I know na if hindi ko tinake yung guidance and advice ng leader ko, I'm a foolish person. Kasi that guidance is a wisdom came from the Lord. Kaya it's a learning process, it's a humbling process na you are not wise enough if you don't take the wisdom of God and to the leaders as well. So, ang fool naman daw despises or ayaw ng instruction. And a scoffer will lash out and insult anyone who would dare to correct. So are we foolish po or are we a wise person? Mahal po ba natin yung mga taong nagko-correct sa atin? Dahil kino-correct po tayo dahil may nakikita na hindi maganda. And if your leader is not correcting you, sa kung ano man ang bagay na hindi maganda sa ginagawa mo sa buhay mo, magtanong ka na po kay Lord. Dahil ang magulang, ang leader, ang spiritual leader po natin, they hear God, and when they see something off sa buhay natin, we have to respect and we have to be humble enough to accept that correction. We have to accept the correction and we should be grateful dahil may mga tao na may concern sa atin. Ang sabi nga po, di ba, kapag hindi ka na mahal ng isang taong to or hindi ka mahal ng isang taong to, hahayaan ka lang kung ano yung gawin niya, wala siyang pakialam sa'yo. Yung pamangkin ko nga po, sabi niya, ma-stricto po kasi ako sa pamangkin ko. Kasi yung isang tita niya, yun po yung ka-vibes niya. Sabi niya, Mama Bel, lagi mo na lang akong pinapagalitan, ang sungit mo naman. Lagi, kasi po, dinidisiplina ko po siya na kapag ganitong oras, mag-take ka na ng kumon mo or hindi, matutulog ka na ng 10:30, wala ng tablet. Sabi ko, alam mo Zoe, kapag hindi na kita pinapakialaman, kapag hinayaan na kita na kapag gising mo pa lang sa umaga, tablet na hawak mo, ibig sabihin, wala akong pakialam sa'yo, hindi kita mahal. So sabi ko, gusto mo ba hindi na kita pakialaman? Ang sabi ng pamangkin ko, ayaw po. So sabi ko, pinapakialaman kita, pinapagalitan kita kasi mahal kita. And then, tumahimik siya. Sabi niya, sige po. So parang ganun ko tinitake din ang Panginoon every time dinidisiplina ako, every time na may kinokorek sa buhay ko, na hindi ko man gusto yung nangyayari, na ayaw ko man sa nangyayari, but it's a discipline and we have to be humble enough and we have to become wiser na kapag nagkamali tayo sa area na to, wag na nating ulitin pa. Na dapat when we make a mistake, we should be wiser enough na malaman natin kung bakit tayo nagkamali and we will move forward and that mistake will not affect us anymore. So, ayun po. So, ang correction po is a discipline from God. And sa verse 10 po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang buhay ko po ngayon, lagi ko pong sinasabi na, Lord, help me to fear you and to keep your commandments. Because if I fear God, not the fear na yung takot na nanginginig tayo, but the holy fear na meron tayo na we adore Him, we revere Him, na we just want to please Him in every aspect sa buhay natin. That's the fear I want from God because I know when I fear God, I will only take right choices sa buhay ko that is pleasing sa Kanya. And I want to keep His command sa buhay ko and sa family ko because standing here in front of you po is a big challenge for us preachers, for us leaders kasi we are always being tested before we stand here in front of you because hindi po lahat ng hindi mo lamang po mababasa or mapag-aaralan yung mga binibigay na mensahe, but it always should come into your life na dapat natutunan mo yung bagay na to bago mo ito ibigay sa mga tao because that's the testimony that you will let people see more God and they will rejoice that God is good sa buhay mo. Kaya po, hindi po madaling tumayo dito sa harapan because it will really take yung puso mong madurog ng madurog. But sabi ko nga po sa last
preaching ko din po that God breaks us gracefully. Hindi siya yung authoritative na kapag binasag-basag, but His hands are full of grace. That when we are being broken by Him, we are gracefully broken. So, ganun po. So, that's the wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Are we understanding the life that we have right now? Are we understanding yung struggles na meron tayo? Are we gaining wisdom sa mga decision na ginawa natin or gagawin pa lamang natin? Because when we fear God, that's the knowledge and wisdom start. Na dapat in everything, we acknowledge God sa buhay natin. So, in other words, one cannot have insight sa buhay natin regarding kung ano nga po ba, what really matters sa buhay natin. What really matters sa career mo. What really matters sa family mo. Because right now, tayo, mga believers, anak ng Panginoon, what really matters sa buhay natin is to be Christ-like. For us, para maging pleasing tayo sa Panginoon. Kasi hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay masastop lang sa mundong ibabaw na to. Lagi sinasabi sa atin ni Pastora Grace na lahat ng ginagawa natin, yung mga struggles natin, yung mga paghihirap natin, may reward yan pagdating natin, pag nakaharap na natin ang Panginoon. Because we have eternity. Our life doesn't stop just living here on earth. You have a family, you have a good career, you have a good relationship, you have a car, you have a business. Sa mga taong hindi kilala ang Panginoon, yung buhay nila doon na nagsistop. But sa atin, hindi lang nagsistop na meron tayong marangyang buhay. Hindi lang nagsistop na meron tayong magandang pamilya. Hindi lang nagsistop na meron tayong lahat business and investment because ang buhay natin, after this is what is really important because we still have eternity. And that eternity matters sa buhay natin, sa ating mga Kristiyano. So, sabi nga po sa John 3:21, those who practice the truth will come to light, and those who fear God and want to know wisdom will find it in Jesus. So, each will be judged according sa lahat ng ginagawa natin. Marahil kinakaingitan natin yung mga tao na nagsiskim, gumagawa ng mga fraud or yung mga mga panlama, yung mga taong hindi mabubuti, yung mga taong gumagawa ng masama. Siguro lagi natin iniisip na life is unfair, na bakit sila lalo pang yung mayaman, hindi sila nagkakasakit, or maganda ang buhay nila. Ito po lagi ang tatandaan natin. Those people na hindi naniniwala sa Panginoon, their life ends when they die. But we believers, our life will start after we die because we have the eternity with Jesus Christ. And that's what really matters sa buhay natin. And it takes wisdom na maintindihan yun. Na maintindihan na hindi lamang tayo nabubuhay dahil sa buhay na meron tayo, but we live for Christ. Sabi sa Proverbs 10, this chapter, it aims to compare the consequences from leading a righteous life as opposed to leading a wicked life. So yung buhay po ba natin, tayo ay namumuhay sa kaparaanan ng Panginoon or tayo po ay namumuhay ayon sa kaparaanan ng mundo? Sabi dyan, the Lord will not allow the righteous to hunger, but He will reject the craving of the wicked. Anong sabi po? Ulitin ko. The Lord will not allow the righteous to hunger, but He will reject the craving of the wicked. So, though the righteous may be poor, tayo, what poor po? In what area ng buhay natin? Hindi lang po sa estado ng buhay natin. The Lord will not suffer him to what is needful for spiritual life. Ano po ang pipiliin po natin? We have a comfortable life, pero we have our inner struggles. Wala po tayong joy, wala po tayong peace sa mga decision natin. Or we are living a simple life and yet
our hearts are full of joy and contentment. Dahil ibinibigay po ng Panginoon yung kailangan natin, hindi yung gusto natin. Sabi dyan, it is the blessing of the Lord that makes rich and He adds no sorrow to it. Natutuwa po ako sa mga tao na when they reach success or when they have success, they always acknowledge that God is the reason why they are successful right now. Na hindi nila nakakalimutan na in their success, God was with them or is with them. Kasi alam nila na kapag wala ang Panginoon sa buhay nila, they will not be as successful as they be or maging successful man sila sa buhay nila. Dahil ang Panginoon, kapag binless niya tayo, walang sorrow. It seems like the wicked get away with their evil, but God will settle accounts in eternity. Ito po yung sinasabi ko kanina. Na akala natin they always get ahead of life, na lagi tayong nalileft out or lagi tayong nauungusan na ng iba. But do not compare your life to them because your life is not comparable to them. Compare your life to what God wants you. Compare your life sa Bible. Kung ano sinasabi ng Bible. Compare your life kung gaano ka na ba courageous, kung gaano ka na ba hindi nagsisinungaling, kung gaano ka na ba namumuhay na walang galit. Compare yourself to the life of Jesus Christ while He was still here on earth. Are we becoming more of like Him? Yung characteristics po ba natin, yung fruit of the Holy Spirit po ba natin, ay patuloy na yumayabong or unti-unti itong nalalaglag dahil nabubulok because of our decision sa buhay natin. So, sabi po diyan, it's the blessing of the Lord that makes rich and He adds no sorrow to it. There is no sorrow, grief, fear, or regret when doing things God's way. Kapag ginawa niyo po yung isang bagay, tapos nagsisi po kayo, sana di ko na lang pala ito ginawa, sana di na lang ako nagbigay ng offering, sana di ko na lang muna binigay yung tithes ko kasi wala akong pang-budget. That means, hindi si Lord yung goal, yung focus mo para maibigay yung bagay na yun. You just want to impress somebody else. You just want to make peace sa sarili mo na at least nakapagbigay ako sa church. If you regret, sana di ka na lang nagbigay. Sana di na lang po tayo nabigay. Because God loves the cheerful giver. Na kahit ganun man yan kaunti, kapag bukas sa loob mo, alam ng Panginoon na it counts, anak. Maraming salamat. So, the Lord blessed us by making us rich without any sorrow, without any regret sa buhay natin. So, sa Proverbs 11, Solomon continues his wise sayings sa conduct, character, and upright characteristic ng isang wise person. Those labeled righteous or blameless ay yung mga tao tinitake yung godly wisdom, and yung mga tao na foolish na sinasabi sa Proverbs 11 ay yung mga ini-ignore. Yung guidance ng Panginoon, yung salita ng Panginoon na kahit harap-harapan ang sinasabi sa iyo ng spiritual mother mo, spiritual father mo, spiritual leader mo, ng magulang mo na wag mo nang gawin yan, wag mo nang ituloy yan, and still you ignore that correction or that guidance or that advice, you consider yourself as foolish. And dapat hindi po tayo foolish people. Dapat po tayo ay wise people of God, righteous people of God, because we do things according to His will, to His way, and to His purpose. Kaya nga po ang sabi sa verse 7, hopes placed in mortals die with them. All the promises of their power comes to nothing. So sabi, when a godly man dies, yung fears within nawawala. But when a wicked man dies, his hopes vanish. Ano po yung hope? Akala nila wala na after they die. But sa atin, after we die, that's the real life. Yun po ang totoong buhay natin. Kaya, naintindihan ko na dati po natatakot ako mamatay. Lalo na nung bata po ako, yung kay Ernie Baron, yung
segment, yung ano niya po dati, palabas niya kay Ernie Baron, napanood ko po na pag nadidecay yung katawan natin, inauod. And that gave me fear na ayoko mamatay kasi uuurin pala ako, magiging buto pala ako. And yun ang dinala ko hanggang sa teenager ako na ayoko mamatay. Lagi akong takot sa buhay ko. But when I understand the way of God, how to live according to the righteousness of God, hindi man pa ako ready pang mamatay, pero I have hope after I die. Dahil marami po akong gustong gawin sa buhay ko. So, ayun po. The integrity of the upright will guide them, but the crookedness of the treacherous will destroy them. So, ang righteous po, dapat may conscience po tayo. Conscience, and we are sensitive to listen sa Panginoon. But those foolish, they are not sensitive. They don't have conscience. Ngayon nga po, sa mga nababalitaan natin ng mga krimen, sa mga kapulisan, I'm not judging them. I'm not giving any prejudice sa kanila. Pero sa mga nakikita po natin, bakit ganon ang nangyayari sa mga kapulisan natin, sa may mga katungkulan sa government? Yung wala na yung integridad nila na sinumpaan nila because I believe they don't fear God. They don't fear God enough. Isipin mo isang minor de edad or isang kabataan pagbabarilin ng ganun lamang. And kahit huling-huli na sila, they will keep on lying and lying and lying. And that is foolishness. They don't have wisdom because they don't fear God. And dinideceive na nila yung sarili nila and ang lahat ng naroroon. Where there is no guidance, the people fall, but in abundance of counselors, there is victory. So ganun po tayo bilang isang pamilya dito sa CRCMI na when we come to our leaders, when we come to the Lord, let's take the guidance of God, our spiritual leaders. And kung ayaw mo namang tanggapin yun, ba't pa tayo nagsasayang ng oras o sinasayang pa natin yung oras ng ibang tao and then at the end of the day, hindi rin po pala tayo makikinig sa kanila. Sinasayang lang po pala natin yung oras nila. So, ang sabi po sa verse 14, where there is no guidance, the people fall, but in abundance of counselors, there is victory. Sa loob po ng church, ng ginagawa po ni Pastor Grace na mission work, yun po isang napakalaking bagay sa mga Kristiyano, sa body of Christ. Kasi if we have poor teaching and false teaching, false doctrine, yung buong kongregasyon po ay maaapektuhan. Even outside church, dito, we need to be careful where we get our advices from, where we get our counsels from. Kung kani-kanino lang po ba tayo naghihingi ng guidance, ng advice, dapat po bilang isang Kristiyano, una po nating tinatakbuhan ang Panginoon, ang ating mga spiritual leaders at ang pamilya po natin sa church na alam mo na merong totoong relasyon sa Panginoon because when you believe to a certain people or to a group of people na iba naman ang lifestyle sa'yo, iba naman ang paniniwala sa'yo, then that will let your life be crooked. Kasi magkaiba naman kayo ng perspektibo, magkaiba naman kayo ng pamumuhay, magkaiba kayo ng religion, magkaiba kayo ng goal sa buhay mo. And then, tatanungan mo is a person na hindi naman kaaya-aya yung buhay sa Panginoon. It takes wisdom to choose kung sino ang tatakbuhan natin. I remember po, sa mga kasal, sa mga dedication, di ba po may mga ninong and ninang? Those people are not just ninong and ninang sa papel at certificate.
They are ninong and ninang dahil alam mo na kinuha mo silang ninong and ninang dahil sila ang magiging pangalawang parents mo. So, when you get a nining or ninang, isipin mo kung mayroon ba silang wisdom para when time comes na kailangan mo ng advice bilang mag-asawa, doon kayo tatakbo, hindi sa mga kapwa nyo, kamaritesan, o makachismisan sa buhay. It takes wisdom to choose kung sino yung ninang and ninong nyo dahil sila ang makakatulong sa inyo to get ahead of your life. And si Moses nga po, sabi sa Exodus 18, ang chapter na po yun ay patungkol after ma-deliver ni Moses yung mga Israelites sa Egypt na nabalitaan ko nung father-in-law niya na si Jethro na inipon ni Moses yung mga Israelita. And then, nakita niya na si Moses, siya lang nag-iisang judge. And then, the other Israelites or people, kasama lang siya until doon na walang ginagawa. Siya lang yung nag-judge. So sabi ni Jethro, mali yung ginagawa mo. You will just wear yourselves out and the other people. So sabi niya, kumuha ka ng mga wise people within the group at gawin mo siyang leader para hindi lahat ng responsibilidad sa'yo. And it takes wisdom, and Moses accepted that advice from his father-in-law na mapapagaan. Kasi leadership din po yun eh. Hindi porket leader ka, wala ka nang ibibigay na responsibilidad sa mga tao kasi hindi ka nagtitiwala. Sabi kasi ni Moses noon, kasi kapag may gusto sila sa Panginoon, lumalapit sila sa akin. So parang ang tingin ni Moses, ako na lang ang lagi naka-front kay Lord kasi lagi naman sila lumalapit sa akin. Moses thought na parang walang wisdom yung mga tao. But Jethro said na, what you're doing is not good. Dapat hayaan mo, bigyan mo sila ng opportunity, ng chance na makarinig sa Panginoon or yung may mga wisdom para maging katuwang mo sa leadership mo. May ganun po ako dating attitude na I do have trust issue na kapag alam ko yung bagay, alam kong gawin ng isang bagay and I'm skilled sa gawain ito, minsan or during that time, ayokong pagkatiwalaan ng ibang tao kasi iniisip ko na baka hindi nila magawa ito ng maayos. Baka hindi nila ma-reach yung standard ko. Kaya I did all the things for myself and it turned out na na-burnt out ako and na sobrang pagod and everything. And then the Lord gave me this verse na as a leader, let other people or give other people chances or opportunities para ma-exercise din nila kung anong meron sa kanila. Nang sa ganon, mas lalo pa ang dadaming mga tao ang makakakilala sa akin. So, ganon po yung nangyari kay Moses. You cannot do all things by yourselves. Na if meron kang pinagkakatiwalaang tao, lumapit ka, i-share mo yung burden mo. You cannot do all things alone. Kaya nga meron po tayong pamilya, meron po tayong churchmate, meron po tayong family sa loob ng church kasi hayaan natin na mabigyan din natin ng opportunity sila na maging parte ng buhay natin. So, yun po ang kwento doon po kay Moses. So, tinake ni Moses yung advice na yon and mas naging magaan yung buhay. Hindi lang siya naging isang judge, but meron na siyang ibang elders na may wisdom na tutulong sa kanya para mag-judge sa mga people kung ano yung mga concerns nila. So, we will still stumble and battle the flesh daily. Pero ang sabi sa chapter 23, the desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. So sa buhay po natin, hindi naman po talaga natin may iwasan na mag-stumble tayo, magkamali tayo. But we should always remember, where is your wisdom after that? Nasaan ang wisdom? So, sa Proverbs 12 po, ito po ay about sa lifestyle ng God-fearing people and again, doon sa foolish people. Paulit-ulit po sa Proverbs, either wise ka or foolish ka. So, where do you distinct yourself? Are you wise or are you foolish? Is your lifestyle godly enough to bring people closer to God, or is your lifestyle foolish enough to let people run away from God or turn their backs away from God?
Ganun po dapat natin tinitingnan ang buhay natin. Hindi yung lifestyle na ay meron tayong bago sa buhay natin, ipagmamayabang na natin. Wala tayo sa buhay natin, kakaawaan na natin yung buhay natin. Lifestyle is doing the way of God, the will of God, and the purpose of God. Sabi nga po sa sa verse 1, whoever loves discipline loves knowledge. Yung kagaya po kanina, but he who hates reproof is stupid. So, tayo po, we should appreciate yung discipline na meron tayo. We should appreciate yung mga bagay na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin. Again, if we believe in God, if we love God, we know that all things work together for the good para sa buhay natin. Kasi mahal tayo ng Panginoon, ipinagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon or pinagkakatiwala natin dahil araw-araw we have to always depend our lives on God. So, lahat ng yon, walang aksidente, inaalaw ng Panginoon, either bad, either good, all those things, even yung evil wants your life na mapasama ka, but God is faithful enough to turn that evil things for your own good because ang buhay natin ay laging hinahasa sa struggle ng buhay, sa decision ng buhay natin. And then sa verse 21, no harm befalls the righteous, but the wicked are filled with trouble. Dapat po, alam natin na, lagi po ito sinasabi ni Pastor Grace na kung ano yung pinagdadaanan mo, dapat alam mo. Kung ito ba ay testing, ito ba ay discipline, o ito ba ay kagagawan mo sa sarili mo. And please, let us not blame God po every time na nahihirapan po tayo sa buhay natin. Sa Proverbs 13, 4-11, there is one who pretends to be rich. Marami po ito sa mga millennials or young people, or kahit sa ating lahat generally. There is one who pretends to be rich but has nothing. Another pretends to be poor but has great wealth. So some people like to act that they are rich, they have everything, or lahat may bago sa kanila, and then they flaunt it or pinagmamayabang nila. Para saan po na meron kang laging bagong gamit, bagong cellphone, din pag uwi mo sa bahay nyo, yung pamilya nyo walang makain? Para saan yung madalas tayong nanlibre sa mga katrabaho natin, sa mga friends natin, sa mga kakilala natin, nanilibre tayo, and then pag uwi ng bahay o bago ka umalis, wala silang kakainin. Dumaan po ako sa ganun. Dati, madalas po, gusto ko, para isipin nila na, ay, may pera to si Ana, or maganda na yung ni Ana. Nanlilibre ako sa mga kaibigan ko, pero pag alis ko nun sa bahay, walang ulam. Or pag uwi ko sa bahay, walang pasalubong, wala silang ulam. Saan po yung wisdom nun? Saan po yung pagiging Kristiyano mo doon na pamilya mo ay nagugutom and then you flaunt na you are rich? Or, sabi dyan, another pretends to be poor but has great wealth. Hindi po na wala ka tayong makain. Being simple in life and yet you know na yung mga importante sa buhay mo ay nabibigyan mo ng sapat bago ka magmayabang sa labas. Dahil when we do that, we are pleasing other people than pleasing God. And makikita ng pamilya mo, magpo-post ka sa Facebook, sa Instagram, saan pa ba? Sa lahat ng mga social media platforms na kumain ka ng ganito, pumunta ka sa ganito, and then wala silang kinain. Or kapag nangihingi sila ng budget or ng pangkain, nagdadabog ka pa or nag-grumble ka pa. Dapat po, before natin i-treat yung ibang tao, walang masama na i-treat yung ibang tao. But, tingnan nyo po muna yung pamilya nyo. Na ibigay mo na ba sa pamilya mo yung dapat din para sa kanila bago ka pa lumabas at ipagmalaki na meron ka. Dahil kung anong meron ka, dapat ang pamilya mo muna at ang pamilya ng Panginoon ang nanginginabang
bago yung mga taong kilala ka lang naman nila kapag may kailangan. And that's where the wisdom dapat sa buhay natin. So, I humble before the Lord. So, bago ako manlibre sa mga kakilala ko, I make sure na meron ang pamilya ko muna. I make sure na kapag nilabas ko yung pamilya ko, na ilabas ko rin yung, bago ko na ilabas yung mga kaibigan ko, kakilala ko, na ilabas ko yung pamilya ko, na treat ko yung pamilya ko. Being fair and balanced po, and how we really live our lives sa buhay natin. So, and sa Proverbs 14 po, sabi dyan, the wise woman builds her house, but the foolish tears it down with her own hands. Ang mga magulang po natin, ang mga nanay po natin, sabi nga po dyan, sila daw po yung spiritual glue ng buhay natin. Dahil kapag ang nanay ang nawala sa loob ng isang bahay, sabog ang pamilya. Walang direksyon ng pamilya. Hindi ko po hinuhusgahan ng mga kalalakihan because ang fathers natin, they provide. But our mothers, they are the glue that connect us together with love, peace, and unity sa buhay natin. Kaya mahalin po natin yung mga magulang natin. And sometimes meron po tayong may pagkakaintindihan, hindi po na nasisettle yung mga bagay-bagay, but let their actions show how you love your family. And then sabi nga po sa Proverbs 14:8, the wisdom of the sensible is to understand his way. The foolishness of fools is deceit. Yun nga po yung sabi ko kanina na, do we crave for wisdom? Do we want wisdom from God? Dahil si God naman po is not a God of confusion. If you don't understand what is happening right now sa buhay mo, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Maybe God already told you what you should do, what step you should be making, pero in-ignore mo siya. That's why you are living in a chaotic life. That's why hindi mo maunawaan, saan na ba ako? And then we ask God, Lord, di kita marinig. Lord, hindi ka nagsasalita. Lord, nasan ka? Nagbigay na ng instruction ng Panginoon, pero in-ignore mo. Kaya, nagkakaroon po tayo ng buhay na hindi alam kung saan patungo. Again, God is not a God of confusion. Ang fools daw po wander in their own deceit, deceiving others along the way, not knowing what they are here and not really bothering. May mga tao lang na they just live day by day. Yun lang, wala silang plano sa buhay. Sabi nga nila, yung YOLO, you only live once. And kaya lahat ng bagay na gusto nila, ginagawa nila. Regardless. Kasi sabi nila, you only live once. Pero sa buhay natin, we should be careful how we live our lives. Kasi meron po tayo pinaglilingkuran na banal na Diyos at totoong Diyos sa buhay natin. And He wants us to understand how can we best invest our lives. How are we investing our lives na po sa buhay natin? May mga na-invest na po ba tayo sa kaharian ng Panginoon? Or lahat na ng investment po natin ay sa mundo lang? Seek po natin ang Panginoon and tingnan po natin yung buhay natin ngayon. Are we living wisely or are we living foolishly? The heart knows its own bitterness and a stranger does not share its joy. In our heart, it is where we think, we feel, and we desire. And kung ano yung nararamdaman natin, yun yung nagda-drive kung saan papunta. So, I hope po na yung sa puso natin, ang lagi nag-fuel nun is to desire to know God more, to desire to fear God, to desire to keep His commandment, and to desire to live a godly life full of wisdom. And sa Proverbs 14:12, there is a way which seems right to a man, but in the end, it leads to death. Ito po yung laging kung inaalala na may opportunity na bukas, akala mo okay na yon dahil maganda, but it seems right. It seems lang right to a man because we don't have wisdom. But if you take the wisdom of God, then God will show you na hindi lahat ng open door ay sa akin.
So if you have an opportunity, open your opportunities. Before you grab it, before you indulge yourself in it, ask God, Lord, is this from you? Even if it's good, if God is not there, you will not last long. So, yun po yun. There is a way which seems right to a man because it takes wisdom to understand if that path is really right for you. And sa verse 14, the backslider in heart will have his fill of his own ways, but a good man will be satisfied with his. Sabi po ni Pastor Grace, sa lahat ng mga pinupunta niyang conference, kapag natatakal niya po yung backsliding, ang sabi niya, pag nagba-backslide ka, hindi yun agad-agad. Little by little yun in your own heart. Hindi yun agad one time, big time daw po na magba-backslide ka na. That's why we should always check ourselves sa salita ng Panginoon na ang understanding ko rin is every time we go back to our own selves and we keep on repeating the same mistakes without learning, then we are backsliding. Because our hearts are not towards God na. Yung U-turn tayo, papunta na naman sa atin. Na dapat, dire-diretso lang po tayo. Kaya sabi, the backslider in heart will have his fill of his own ways. Kapag nagsimula na naman po tayo na mamuhay ayon sa mundo, ayon sa gusto natin, then maybe we are backsliding na. Wag lang po nating tignan yung mga taong wala na sa church na they are backsliders, but always look sa sarili natin. Wag po nating i-disqualify yung sarili natin na we are safe dahil nandito tayo sa church. But true believers will endure to the end because Christ will finish the work He began in their hearts. Sabi nga po sa Philippians 1:6, if we continue to humble ourselves before the Lord, then God can do His work. But if we keep on ignoring His ways, His guidance, His discipline, then nasa road of backsliding na po tayo. And sa Proverbs 15 po, ang sabi dyan, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So it's a wisdom din po na kapag may galit sa pamilya o ibang tao, nakikipagsabayan po ba tayo, nakikipagtaasan din po ba tayo ng boses? Yung papa ko po, mas matapang yung mama ko sa papa ko. Mas matanda yung mama ko sa papa ko. Yung stepfather ko po. Tuwing meron pong disagreement, kapag mataas na po yung boses ng nanay ko or sa tingin niya magkakaroon na ng hindi magandang pagkakaunawaan, yung papa ko po, tatahimik na siya. Or sometimes, pag si papa ay nag-umpisa ng hindi magandang negosasyon, kapag narinig niya na mama ko na malakas na boses or papunta na siya sa hindi magandang usapan, tatahimik na po yung papa ko. Para yung nanay ko na lang yung sasalita hanggang mapagod siya, hanggang tatahimik na rin siya. Never ko pa po nakita yung tatay ko na sinagot niya yung mama ko nung makipagtaasan ng boses. Or kapag tumas man boses ng tatay ko, after nun, tatahimik na siya. Ahayaan niya na si mama. So dapat din po tayo, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kung galit yung isa, mas galit ka din, wala po tayong patutunguhan. So a harsh word in response to a person, lalo lang pong lalaki yung gulo. Kaya let's be calm. Kapag may galit, huminga ng malalim, huwag mo lang makipagsabayan sa init ng ulo. And then, hayaan natin na yung wisdom ng Panginoon ang magsettle sa pamilya natin. And next po, sabi sa Proverbs 15:13, a joyful heart makes a cheerful face, but when the heart is sad, the spirit is broken. Tingin po kayo sa salamin or pag-ising niyo sa umaga, nakikita niyo po ba yung face niya na cheerful, maganda yung countenance, or pagtingin niyo sa salamin na kasimangot na kayo agad? Sabi dyan, a joyful heart makes a cheerful face, but when the heart is sad, the spirit is broken.
Ang sabi nga po, we can fake our smiles, we can fake how we interact with other people, but you cannot fool yourself na kahit nafi-fake mo na okay ka sa harap ng ibang tao, nakikipaghalakahan ka, nakikipag-mingle ka, but at the end of the day, you know to yourself na your heart is sad because your spirit is broken. Why your spirit is broken? Because you are not communing yourself with God. You are not abiding with God. You are not doing the ways of God. Kaya yung spirit natin is broken. Kaya yung heart natin is sad. So let's always make ourselves cheerful because our heart is joyful. And sabi po sa verse 17, better is a dish of vegetables where love is than a fattened ox served with hatred. It's better to lack the luxuries of life and have loving friends and family than to sit at the table of rich fools who hate each other, you included, and the poor. Sa mga movies po na napapanood natin, yung mga sobrang yayaman, ang haba ng mesa nila, punong-puno ng pagkain, lahat na ng iba't ibang kandila, lahat na ng mga decoration sa mesa nandun na, lahat na ng utensils nandun na. And then makikita lang natin, isa lang yung nakaupo dun sa end ng table, solo lang siya. And that really shows na nasaan yung joy and gladness and family mo sa katagumpayan mo. Sabi dyan, better is a dish of vegetables where love is than fattened ox served with hatred. Kung masarap pa ng kinakain mo pero walang kaayusan sa pamilya mo, makakain kaya po tayo ng maayos. Mas maigi na simple lang yung pagkain natin sa hapagkainan, kompletong kumakain, kesa masarap yung pagkain pero bago pa kumain, meron ng hindi magandang away. Mayroon ng away na naganap. And then sa hapagkainan, hindi tayo magpapansinan. And hindi natin may enjoy yung food. And last po, sa verse 33, the fear of the Lord is the instruction for wisdom, and before honors comes humility. So, if we fear God, it motivates us para maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Para mabigyan natin siya ng kapapurihan, ma-honor siya. God will honor those who honor Him with their lives by faith. And we are wise if we accept correction and discipline humbly before the Lord and before the people na nagko-correct sa atin. So, why we have wisdom? For us to live a life according to the Word of God. And we will only take the wisdom that is godly, not the wisdom from the world, because that wisdom is foolish. None of us is born wise, kaya naman po we should be teachable, our heart should be humble, and we should not, huwag tayo mag-impok ng pride sa buhay natin. Kasi if we are full of pride, then we are not humble, then we will not accept any correction, we will not accept any wisdom. Kasi we thought that we are wiser than other people, and we are wiser enough not to get any guidance or correction from other people or sa Panginoon. We are foolish po kapag ganun. So, we must acquire wisdom from God, and wisdom is very important sa buhay natin, how we live our lives. With worldly wisdom, we may become educated, street smart, and have common sense that enable us to play the world's game successfully. Sabi, we may become educated. Professional ka, street smart ka, alam mo yung mga paikot-ikot, alam mo yung mga paraanan, alam mo kung paano dumiskarte sa buhay. But yung diskarte mo ba ay kaparaanan ng Panginoon? Yung diskarte mo ba hindi nababahiran ng dungis yung pangalan ng Panginoon? And yung common sense,
But this enables us to play the world's game successfully. But godly wisdom enables us to prepare ourselves for eternity. Again, hindi lamang po natatapos yung buhay natin dito, but we have eternity. And having godly wisdom means we strive to see life from God's perspective and act accordingly. So, yun po ang kabuuan ng chapter 6 through 15 ng Proverbs. And next week po, Pastor Julius will be continuing the study of the Proverbs. So, pag-aralan niyo po chapters 15 onwards, nang sa ganun naman po ay makakasabay po tayo na makapag-aral ng salita ng Panginoon. So, I hope po na we gain wisdom from this and ititest po tayo ng Panginoon every time we hear a truth or we see the light from God, lagi po itong may testing. And let that testing be a testimony that you become wiser dahil sinunod mo ang Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for you are our life. You are the source of life, O God, and your wisdom help us to decide what is good and pleasing before you, O God. Lord, we thank you for the people na ginagamit mo para kami ay tulungang mamuhay ayon sa iyong kaparaanan. Maraming salamat sa aming pamilya na ginagabayan mo, O God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo para mas makita pa namin ang sarili namin, O God. Lord, help us to live justly, to walk humbly, O God, and to always fear you and keep your commandments, O God. Lord, ikaw ang maitaas sa buhay namin. Hayaan mo na in everything we are about to decide, may we decide, Lord God, that we will glorify you, we will honor you, O God, that in every decision making that we are about to make, kasama ka namin, O God, that we will acknowledge you, O God, because we don't trust our own knowledge. We don't trust our own wisdom, O God, because we know they may seem right, they may seem good, O God, but in the end, if it is not your wisdom, they will lead us to death, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong anak na si Jesus, O God. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu Santo. Ikaw po ang maitaas sa pangalan ni Jesus and less of ourselves. Sabi doon, take me deeper, take me further, take me higher. But mangyayari lamang po yun if we continue to humble ourselves, if we continue to grow in our faith, if we continue to take the wisdom of God, then we can go higher, deeper, further, and more of God and less of us. So thank you po and God bless us all. See you again on Sunday. Pastor Julius will be heading our Sunday service because Pastora Grace is still preparing for her upcoming mission trip po. So thank you very much and ingat po tayo lahat. Salamat po.